Sa wakas mukhang matutuloy na yung pagpunta nitong si Joshua Monson dito sa San Miguel Beermen. At mukhang ang lumalabas na report baka ang maging palitan dito ay si Monson para dito kay Alin Bulanadi. Kung inyong matatandaan, ito si Alin Bulanadi dapat sa Northport yan talaga maglalaro. Pero tinrade ng Northport kaagad-agad ito si Bulanadi para dito kay Paul Samar. Pero sa ngayon mukhang ang tinitignan doon ng San Miguel Beer baka i-trade na itong si Bulanadi para dito kay Joshua Monson. Sa ngayon kasi ito si Bulanadi, kung matitignan natin, meron naman siya scoring talaga. Pero kung nanonood kayo ng games ng San Miguel, mapakikita ninyo, minsan puwersado yung mga tira nito talaga. At madalas yung iba nga puro airball at hindi consistent sa scoring. Hindi naman natin masasabi na one-sided ang ganitong klaseng trade dahil si Joshua Monson ay hindi rin masyadong consistent ang laro. Nakita nga natin, kung yung matatandaan si Monson, yan ay number 1 pick. Kinuha yan ahead dito kay Mikey Williams, Jamie Malonzo at Calvin Oftana. Pero so far yung performance niya medyo nagiging disappointing na. So, kung sakaling magkaroon ng one-on-one trade dito kay Monson at kay Bulanadi, sa tingin ko magiging fair naman yan. Dahil kung performance ang pinag-uusapan, ay halos pareho lang. Siyempre, mas mataas ang average ni Monson dahil mas marami siyang playing time. Pero kung mabibigyan din ng playing time si Bulanadi dito sa Northport Batangas, baka halos maging parehas lang ang minuto nila o mga produksyon dahil malilimitahan naman ang minuto ni Monson dito sa San Miguel Beer. So tignan na lang natin kung ano magiging performance ng dalawa at kung matutuloy na nga itong trade nitong si Joshua Monson dito sa San Miguel Beer. At kung sakasakaling mangyari yan, baka ito na ang last chance para dito kay Monson para ipakita sa SMC na siya ay deserving talaga na maging number 1 pick. So abangan natin kung ano magiging laro niya talaga. Mukhang itong si Tony Bishop ay ayaw daw mapalitan ni Justin Brownlee. Sa ngayon kasi wala pang balita kung kailan makababalik itong si Brownlee, pero mayroong mga espekulasyon na lumalabas na baka pag umpisa doon ng playoffs nitong Commissioner's Cup ay eligible na si Brownlee na maglaro. Maliwanag naman yung sinabi ni Coach Tim Cone na itong si Tony Bishop ay isang temporary import. Pagpasok ni Bishop dito sa Commissioner's Cup, alam na niya na anytime na maging available si Brownlee ay siya ay mapapalitan. Pero syempre, understandable din kung bakit itong si Bishop ay ayaw mapalitan ni Justin Brownlee. Dahil nakita naman natin maganda ang nilalaro nito si Tony Bishop at maganda naman ang record ng Barangay Ginebra. Ang masasabi rin natin kung hindi sila nag-collapse doon sa game sa Magnolia Chicken Templados, hindi pa sana sila nagkakaroon ng talo at malamang number 1 sa team standings itong Barangay Ginebra. So understandable kung bakit itong si Tony Bishop ang feeling niya ay hindi siya dapat palitan ni Justin Brownlee. Sa ngayon kasi maganda ang nilalaro ng nasabing player at all around siya talaga. Kaya sabihin pa natin na medyo undersized siya kumpara do sa ibang imports, para si Justin Brownlee ay nagagawa niya ito ng paraan para makagawa niya mas maganda pa rin ang performance hindi lang ng sarili niya kung hindi maski na ng mga teammates niya. At nakita naman natin kung paano siya nakakapag-gel kasama itong sila Jamie Malonzo, Christian Stanhardenker, Maverick Ahanmisi at iba pang players ng Barangay Ginebra. Kung tuloy-tuloy ang magiging panalo ng Barangay Ginebra, baka mahirapan ang management na mag-decide kung ano ang gagawin kapag itong si Justin Brownlee ay naging available na. So tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa Barangay Ginebra at kung itong si Tony Bishop nga ay mapapalitan o magdedesisyon ng Ginebra na siya na lang ang magiging import nila. Nauwi na po ng NLEX Road Warriors itong kanilang import na si Thomas Robinson. Ilang araw pagkatapos ng kanyang encounter o pakikipagsagutan dito kay Pido Harencio, coach ng Northport Batangas. Marami ang magugulat dito dahil sa tingin nila dapat daw itong si Harencio ang naparusahan ng PBA dahil doon sa gesture na ginawa niya dito kay Robinson. So ang tanong ngayon, bakit ito si Robinson ang pinauwi ng NLEX? Dapat daw ang NLEX ang magrereklamo sa PBA at bakit hindi pinaparusahan ito si Coach Pido Harencio? Kung babasahin niyo yung article ng Spin PH, mukhang hindi yung pakikipagsagutan niya kay Harencio ang naging dahilan sa pagpapauwi dito kay Robinson. Ayon dito sa article ng Spin PH, para meron para mga ibang insidente na nangyari na siyang naging dahilan kung bakit siya pinaiuwi.
Kung inyong maaalala, itong si Robinson nakipagsagutan din yan kay SMB coach George Gallant noong naglaro itong NLEX at itong San Miguel Beer. At ayon dito sa article ng Spin, kahit walang specific na binanggit ang Spin, pero parang meron silang tinutukoy na may mga nangyari pa na dahilan kung bakit pinauwi itong si Robinson. Hindi natin masabi, baka hindi maganda ugali nito o baka hindi makasundo yung mga teammates niya. Kasi kung pinapanood ninyo yung games nito si Thomas Robinson, walang duda na napakahusay nitong import. Pero makikita ninyo doon sa body language nito na medyo madali siyang ma-frustrate. Parang yung import dati nitong Converge Fiber XRs. Baka iyan ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon na ang management ng NLEX Road Warriors na bitawan itong si Robinson kahit na ito ay isang mahusay na player. So abangan natin kung sino magiging kapalit nito. Samantala, itong Rain or Shine Elasto Painters ay nagpalit na ng import at ayon dito sa mga insiders, ito na kinuha nilang import ay malakas sa rebounding dahil sinabi nga mismo ni Coach Yeng, yan daw talaga naging problema kung bakit sila natalo ng 4 na sunod so far dahil yung daw rebounding nila talaga ay naging mahina. Sa ngayon, itong kinuha nilang import, yan daw ang specialty niya talaga, so baka makatulong ito. Ang isa pang naging problema nitong itong ROS, yung dalawa nilang kinuhang rookie parehong may injury. Itong si Villegas, ang alam ko dyan may ACL, baka next season pa makapaglaro. At ito naman si Kit Dato, ang problema dyan may gout. Ang problema dyan sa gout, hindi natin alam kung kailan siya makababalik. At kung ito ay pabalik-balik yung magiging sitwasyon niyan, hindi siya regular na makapaglalaro dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Hindi inaasahan ng Rain or Shine itong pagkakaroon ng gout nitong si Kit Dato. At yan ang dahilan kung bakit nagkulang sila ngayon sa big men. Tandaan natin, halos isang game pa lang nakapaglalaro ito si Dato. At yan ang dahilan kung bakit sila ay nahihirapan ngayon. Dahil, kumbaga lumalabas ito para si Bobel, gano'n na lang talaga big man nila, tsaka si Santillan. At tandaan natin, ito si Jubal Ponferrada ay tinrade nila. Dahil nga ang inaasahan nila, ito si Kit Dato ay makapaglalaro. Ngayong wala si Dato at si Villegas, dyan sila namumroblema. Kaya kumuha sila ng isang import na malakas sa rebounding. Pero bukod dito, kailangan din natin tignan yung magiging problema nila sa Philippine Cup kung hindi makapaglalaro pa rin itong si Kit Dato. Dahil diyan talaga lalabas na kulang sila sa big men ngayon. Kaya ayan ngayon ang pinuproblema ng Rain or Shine Elasto Painters. Kung ano ba talaga ang gagawin nila pagdating dito sa kanilang big men at kung kinakailangan nilang gumawa ng mga trades para makakuha pa ng mga center at power forward na magagamit talaga. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay JJ Sibum, Edilia Garcia, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matay, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Mark Cantos, Jason Mendoza, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, John Villarosa, Edwin Carmona Jr., Enju, OG, Len Gio at Gia Santillana at Taglay family, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Dionisio Mercado. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Brian Andres, Jordan at John Redim Malanta at Sid Maria, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Ronald Balborsidad at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.